very, very much. Ipagdasal nyo lagi si Tatay Digong, si Baste, si Inday, si Pulong, si Kitty, at ang bansa nating Pilipinas, pati na rin syempre si E.S. Medialdea, no? Ipagdasal natin siya, pero mas ipagdasal nyo si Tatay Digong kasi wala siyang gerger, masiraan ng bait yun si Tatay Digong. Alam niyo naman pagkali ng tatay natin, no, mamamatay talaga yun o manghihina talaga yun pag wala siyang gerger. So, ako din, yun, so medyo yun, kailangan palakasin yung loob ko na kahit na tigang ako ngayon, hindi ako dapat sumuko. Alright? I love you all very much. Thank you so much. Magmahalan tayo. Sa pagkakaunawa ko po mga kababayan, nananawagan po ng panalangin si Maricar Serrano dahil tigang po siya. No? Yun po yung pagkakaunawa ko. At nananawagan din po siya ng panalangin sa dating Pangulong Duterte dahil baka daw po ito'y manghina dahil wala pong gerger. No? Yun po yung pagkakaunawa ko na mga dahilan kung bakit siya nananawagan ng panalangin. Tigang po siya at wala pong gerger si dating Pangulong Duterte. No? Seryosong tanong mga DDS. Gantong klase ba ng influencer or content creator or vlogger ang pinaniniwalaan nyo at sinusunod nyo yung kanilang mga sinasabi? Ganyang klaseng influencer? Vlogger? Ay sana naman po i-consider nyo po yung kanyang mga sinasabi na hindi po, para po sa akin, hindi kaaya-aya. No, in my opinion, kayo or yung mga vlogger nyo ang nagpipinta ng pangit na imahe, negatibong imahe ng dating Pangulo. Ano sa palagay nyo ang iisipin at sasabihin ni Kitty Duterte kapag narinig niya yung mga ganyang panawagan para sa tatay niya? Sa palagay nyo matutuwa si Kitty Duterte or yung mga anak ni dating Pangulong Duterte? Kaya sana naman, no? Well, sa bagay, bahala kayo. Kung yan ang gusto nyong paniwalaan, sundin, nasa sa inyo yan. Pero yung mga ganyang bagay, parang ang laswa naman eh. Kabastusan naman yan eh. No? Ewan ko, bahala kayo. Sa bagay, buhay nyo naman yan. Ako naman po yung nagre-react lang. Pakinggan po natin itong video na ito. So ito mga kababayan, meron lang akong reaksyonan. Napakahinahon talaga ni Senador Antonio Trillanes. Alam nyo, nag-motorcade siya. Sinisigaw-sigawan siya nitong isang DDS na bobo tanga-tanga. O, ayan o. O, ayan o. O, Duterte, Duterte daw. Diba? Napahiya. Tapos tumawa si ate. Akala mo hinila yung tinggil. Oh. Duterte ka ng Duterte. O, di sinagot. Nakakulong na. Uuwi yun dito. Nakagarapon. Duterte, dito rin, dito rin. Duterte ka ng Duterte. Sanghingi ka ng damit. O. Tapos tumawa. Ayun, hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil ng mga DDS sa pangungutya, pangiinsulto, at yung iba sa pagpapakalat ng fake news against Senator Trillanes, no, na tumatakbong mayor sa Caloocan City. Ito lang masasabi ko sa inyo mga DDS. Sige, ipagpatuloy niyo yung ganyang ugali, no? Mapangutya, mapanginsulto, at mapang-asar. Ipagpatuloy niyo yan. Kahit nakikita nyo na hindi sumasang-ayon sa inyo ang mga pangyayari, na hindi kayo ang nananalo. Kahit ilang beses yung kutsain, insultuhin, tawaging sundalong kanin, trililing, si Senator Trillanes, at kahit ilang beses siyang matalo sa eleksyon, hindi nito mababago ang katotohanang siya ang nakapagpakulong kay dating Pangulong Duterte sa ICC, sa The Hague. Hindi niya mababago ang katotohanang yung kanyang Magdalo Party List or Magdalo Group ang nagsampa ng isa sa mga kaso para ma-impeach si BP Sara sa HOR. At maaari siyang ma-impeach ng tuluyan at hindi na makatakbo sa pagka-presidente sa 2028. Hindi niya mababago na ang Magdalo Group ni Senator Trillanes ang isa sa responsable doon. At kahit ilang beses niya siyang insultuhin, kutsain, at kahit sandamakmak na fake news ang ipakalat niyo laban sa kanya para masira siya sa taong bayan at matalo siya nung matalo sa eleksyon, at kahit ilang beses siyang matalo sa eleksyon, hindi niyo rin mababago ang katotohanan siya ang nagsampa ng kaso, mabibigat na kaso laban kay Mans Carpio, asawa ni BP Sara, at sa kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. At kapag natapos ang case build-up,
maaaring maaresto din si Attorney Manscarpio at si Congressman Polong Duterte. Siya din ang responsable dito at siya din ang masigasig na lumalaban. Kung hindi niyo pa rin nakikita kung gaano kasigasig, katapang si dating Senator Antonio Trillanes. Dahil patuloy pa rin kayo ng pangutya sa kanya at panginsulto at pagpapakalat ng fake news, kung hindi niyo pa rin nare-realize kung gaano niya kayo pinaiiyak, ewan ko na lamang sa inyo. Si Senator Trillanes ay hindi nagpapatinag. Yan yung uri ng sundalo na matapang at matalino. Nasira lamang siya sa taong bayan dahil sa fake news at intriga na kagagawan ng mga troll at nakikita ko dati mga DDS vloggers, no? At yung mga intrigang ibinato sa kanya ni dating Pangulong Duterte, wala namang napatunayan, no? Pero hindi uubra ang mga intriga, fake news, pangiinsulto at pangungutyahan nyo kay Senator Trillanes dahil ang panlaban niya sa inyo ay katotohanan na suportado ng ebidensya at mga mabibigat na testimonya galing mismo sa mga credible na mga witnesses, no? Wala, hindi uubra yung pangungutyahan nyo at pang-iinsulto nyo at pagpapakalat nyo ng fake news sa ebidensya, katotohanan at mga testimonya na hawak ni Senator Trillanes. Kaya never nyo siyang naipakulong. Sinubukan nyo ipakulong, sinubukan nyo kasuhan, i-malign, gawa ng fake news, pero kahit sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte na ipanalo niya yung mga kasong gawa-gawa na isinampalaban sa kanya. So sige lang, ipagpatuloy niyo yung ginagawa nyo. Total naman, siguro yan yung talagang reason kung bakit hindi kayo nananalo laban kay Senator Trillanes. So go ahead, ituloy niyo yan. Good luck.